isa sa mga palatandaan po ng mga huwad na relihiyon, yung ipangangalakal ang relihiyon. Magninegosyo po yan. Yan po ang mga palatandaan ng hindi sa Diyos. Yung, yung mga pahayag itong nila Marco, Evangelista sa Radyo Veritas, puro po kontra sa sinasabi ng Biblia. Isa na po yan, nagninegosyo sila at saka ang isa pa ay sa aral. Kinakailangan ng aral ay nakasulat sa Biblia. Yan, may hula. Yan, kung may hula ang totoong relihiyon, may hula din ng mga bulaang propeta. Ngayon po, ang tatalakayin ko po talaga, bakit ako umalis sa Katoliko, yung mga palatandaan ng bulaang propeta. Ano po? Yung hula, mga ngalakal, at saka magpapatawag na Kristo, ako anya ang Kristo. At saka yung aral, lihis po ang aral sa nakasulat sa Biblia. Saka puro pakunwaring salita. Yan po ang ikakikilala, mga kaibigan. Marami pong ikakikilala sa isang huwad na relihiyon. Kaya po, ito po ang aking gagawing series. Bakit ako umalis sa Katoliko? Pati ang aking karanasan. Ano po? Ito po, pakinggan po ninyo. At nakita po yan sa kon. Ito. Apostolika, sapagkat tayo po'y sumusunod sa apostolic teaching at si Jesus sinugo ang mga apostol. No? Pangatlo, sinagot na natin pati yung Roman. Bakit tayo Roman Church? Tayo ay holy. Holy Roman Catholic Church. Brother Jess, bakit nyo kiniklaim na Roman, ba't nyo kiniklaim na Holy Church kayo? Ang dami-daming mga pari ninyo. Sabi nga ng mga buwabatikos, may mga isyong sexual. Meron daw kaso ng pedophile, meron daw ni-rape, meron mga anak, meron mga kung ano-ano pang issue, meron pa mga bakla. Tapos ang mga Catholic member, ang Muntinlupa, Bilibid Prison, puno-puno ng mga Katoliko, mga killer, no? Bakit tinatawag niyong Holy Catholic Church? Puro kayo mga kriminal. Yan ang banat sa atin Paano natin paliliwanag yan, Brother Jess? Nasa Ephesians 5:27 sa Tagalog, ang sinasabi dito, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang tumis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Yun, maging banal at walang kapintasan, no? Efeso chapter 2, Ephesians chapter 5 verse 27. Another page pa. Another Bible passage pa. 1 Peter chapter 2 verse 9, ang sabi dito, natagpat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong umabot sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kinagilalas na kaliwanagan. So, bakit tayo tinatawag na holy? Ang simbahan. Kasi tayo yung chosen. Tayo yung chosen generation. Tayo yung lahing hinirang, makaharing pagkasaserdote at tinawag tayong bansang banal. So, yun ang isa sa pwede nating ipaliwanag, no? So, karagdagan lang po sa paliwanag ni Brother Jess. Bakit ang Catholic Church ay tinatawag na banal? Ang daming mga member mula sa mga obispo, mga pare, ay mga makasalanan, may mga issue, no? Ang mga member, marami nakakulong, no? Mga kriminal. Bakit kaya tinatawag na holy? Alam mo ninyo ang sagot, no? Tama yung sinabi ni Brother Jess, pero ang pinakapunto de vista dito, kaya tayo tinatawag na holy o banal, sapagkat ang nagtatag ay banal. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang kabiyak ng iglesia, no? Siya ang ulo, no? At ang iglesia ang kanyang katawan. Kaya banal sapagkat ang nagtatag ay banal. Hindi dahil ang mga member ay banal, kundi dahil ang nagtatag ay banal. At tayo ay hinihikayat ng nagtatag na maging banal, magpakabanal. Kaya yun ang ating layunin. Si Jesus po, 12 ang apostol, ang isa dun, Judas pa. Ibinenta pa siya, nagpakamatay pa. Napurnada ba yung simbahan ni Jesus? Hindi. Bakit? Nagpatuloy itong lumaganap sapagkat yun ang kanyang pangako. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi pwedeng mawala.
siya, no? Sapagkat ang nagtatag ay banal. Brother Jess, tatandaan natin yan. Kasama na dyan ang panghihikayat ng mga member ay maging banal, no? Katulad doon ng ating mga daliri, ha? Ang ating mga daliri, iisa ang palad na kinaroroonan. Iba-iba ang kanyang sukat, no? Hindi mo pwedeng sabihin na dahil hindi pantay ng hinlalato ang hinlalaki, ha? Ay pwede mo nang tanggalin, putulin yung hinlilit. Hindi pwede yun. Sapagkat ang simbahan ay may iba't ibang bahagi, no? Iba't ibang bahagi. Pero tandaan ninyo, ang simbahan ay banal sapagkat ang nagtatag ay banal. Okay, another question. Bakit kiniklaim ninyo na ang Catholic Church is whole, is one, no? Ayan po mga kaibigan. Sapagkat yun ang tama. Yun ang Sandali lang totoo. po, sandali lang. Ayan, narinig nyo po. Yan po ang isa sa dahilan ba't ako umalis sa Katoliko. Yan mga ganyang pangangatwiran. Labag na labag po sa Biblia yan eh. Saka nakakita ang mga kriminal yung mga tao dyan eh. Sa kanya na mismo nang galing eh. Marami at pong alam na pwede kong ipakita sa video rito eh. Mga talagang mga pare na talagang rinape ng walang taros na pagre-rape. Mga madre, at saka papa sa Roma. Napakarami po niyan. Sa kanya na nanggaling eh. Sa Muntinlupa nga raw, bakit alos puro Katoliko raw doon? Puro gano'n. Banal raw kasi yan. Salungat po. Kayo po ba ay maniniwala dyan? Kayo po mga Katoliko. Paniniwala nyo ba yung gano'n? Sabi nga ni Apostol Pablo kay Apostol Pedro, nung si Pedro ay nahikayat ng mga taga-Galasias, nahikayat siya ng mga intel, kasama si Bernabe, masinalang sang mukha ni Pablo yun. Kung tayo sabi ni Pablo, kung inaarian niya natin ganap na tayo maging ganap kay Kristo, at tayo rin na niya ang gumagawa ng kasalanan. Sabi ni Apostol Pablo, si Kristo bagaan niya ay ministro ng kasalanan. Huwag nawang mangyari. Kita mo yun eh, kaunti lang na kasalanan yun si Pedro sa si Bernabe Pero sabi ni Pablo, si Kristo bagaan niya ay ministro ng kasalanan. Tayo rin sa atin na nasumpungan yung paggawa ng kasalanan, si Kristo bagaan niya ay ministro ng kasalanan. Huwag nawang mangyari. Yan po ang katotohanan mga nakasulat sa Biblia. Salungat na salungat po yung sinasabi nitong si Marco, ang Katolikong mandaragit. Salungat po sa aral ng Biblia. Sa Biblia po, mababasa po ninyo, sa Roma po, sa 1:21, na ang mga tao dahil sa hindi kinilala ang Diyos sa paraan ng gusto ng Diyos, kundi ang ginawa ay sinamba, ibang sinamba, larawan ng tao na may hayop, ay sumpa po ang inabot niyan. Sa Roma 1:21, nangapuspusan niya sila ng kalikuan. Lahat ng kasamaan po, isinumpa ng Diyos yun dahil sa paggawa po ng mali. Kaya salungat po yung itinuturo nitong si Marco, itong Katolikong mandaragit na ito. Kontra po yan. Matatanggap niyo po yan, mga Katoliko. Kayo pong mga tagapagturo niyan. Hindi ba kayo nangingilabot niya? Sasabihin ninyo, kahit ang Katoliko ay marami sa Muntinlupa, kahit maraming paring nang-re-rape, kahit lahat ng kasamaan nandyan na banal pa rin yan. Paano po magiging banal yan? Masama na nga po ang ginagawa. Kaya, yan po ang katunayan na napakasama po niyan. Hindi po talaga, pwedeng matanggap ng isang may nag-iisip, yan po ang mga dahilan ba't hindi ko matanggap yung gano'ng pangagdan. Ganyan po si attorney, yung kamag-anak ko po. Si Kristo nga raw, si Judas, mayroon pang isa Judas Kaya gustong palabasin,
talagang kahit, alam niyo po mga kaibigan, ang Panginoong Diyos ay hindi natin makikita. Pero tinuturo ng Biblia yan paano siya makikita. Yung pag-iibigan makikita mo diyan. At saka talagang unity yan, makikita nyo yan. Nagkakaisa yan, kumikilos, gumagawa na parang isang tao. At saka pinaka-importante po na makita natin yung aral na talagang pinatutupad sa relihiyong tunay. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang makikiapit. Sabi dito nandyan na raw lahat nanggagahasang mga pare, lahat raw ng kasamaan sa Muntinlupa, majority raw Katoliko, pero banal pa rin yan. Tama po ba yan? Yan po ba matatanggap ninyo sa inyong sarili? Kayo pong mga Katoliko, magpasya po kayo. Ngayon kayo mag-isip. Tama po ba yan? Kaya yung alam nyo po, yung tiyuhin kong abogado, yan lagi. Walang tarus na pagsasalita ng kung ano-anong mga, hindi niya alam kung ano yung mga sinasabi, kung dapat bang sabihin na ano. Minsan gumagamit rin yung ng Biblia Minsan ginagamit nun yung sabihan niya ni Kristo, paririto sa aking pangalan, yun na niyang bulaang propeta. Kumuha niya, Iglesia ni Kristo kayo, kaya kayoan niya yung Iglesia ni Kristo. Kako ang kapatid na Manalo 1914 lang nag-umpisa At saka ako yung Iglesia ni Kristo, yun talagang nababasa sa Biblia. Ang binabanggit kong paririto sa pangalan ni Kristo, mga nagpapakilala yan na ako nga ang Kristo. Sinasabi nila ako Kristo Yan po ang mga pare kaya nung First World War, bago nung sagutin ni Kristo yung tanong ng mga apostol, kailan ba niya ang wakas ng mundo? Sabi ni Kristo, yun, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw. Una, paririto yung mga bulaang propeta na ipangangaralan niya yung na ipangangaral yung pangalan Kristo. Bago po, World War po, napatay yung iglesia, kaya hindi po ang iglesia ni Kristo yon. Hindi po yung iglesia ni Kristo pinanguna ng kapatid na Manalo sapagkat nag-umpisa lang po First World War. At saka ang kapatid na Manalo po ay itinuturo yung wag mangangalunya, sa iglesia ni Kristo po ititiwala ka pagka nabubuhay kang hindi sa Kristiyano. Diyan po sa relihiyong Katoliko, mayroong bubang itinitiwalag. Napakalinaw po sa Biblia yan Napakalinaw sa Biblia na alisin ninyo sa inyo ang masamang tao, lalo na po doon sa magandang balita Biblia. Itiwalag ninyo ang masamang tao. Sa labasan niya, hatulan ng Diyos yan. Kaya itiwalag ninyo. Sa Katoliko, nakikita nyo ba yan? Marco Evangelista. O kayo pong mga sponsor ni Marco. Paano nyo pong masasabi niyan? Na sa halip na itiwalag nyo, pinagmamalaki nyo pa. Kung ano-anong halimbawa para raw daliri hindi raw pare-pareho yan. Kaya nga gusto ni Kristo pare-pareho sumusunod sa utos ng Diyos Hindi pwede yung sinasabi mo Marco salungat po yan sa aral ng Diyos na nasa Biblia. Kontrang-kontra po yan. Talagang sa Biblia po ititiwalag. Utos ng Diyos itiwalag yan. Sino yun? Manglalasing. Lalo na yung mangre-rape ka. Sabi mo mga rapist. Yung magnanakaw, mangu-hold up ka. Mga extortionist. Ipinatitiwalag po yan. Aaminin mo ngayon dito. Kayo pong mga nanonood ng mga kamag-anak kong Katoliko, mga kakilala ko. Tama po ba yung sinasabi niya nitong tagapagtanggol Katoliko na kung umasta, akala mo feeling wilber siya sa Katoliko? Feeling na alam niya. Alam niyo po ito walang tarus kung magsinungaling, walang tarus ang kanyang mga pagpanoorin niyo po. At para bang gusto niyang palabasin na yung mismong Biblia ay Katoliko, yung kasaysayan ng Katoliko yan. Hindi po. Hindi po. Kasaysayan po yan ng unang Kristiyano, noong unang siglo. Hindi po kasaysayan ng Katoliko. Hindi po. Ang Katoliko po,
Yan po ang inuulaan sa Biblia, ang Antikristo. Inaanyayahan ko po kayong magsiyasat na. Magsiyasat na mabuti. Makikita nyo po yan. Sa bibig na mismo nagmula nitong si Marco Evangelista na ang Katoliko na dyan lahat. Sa Muntinlupa, yun daw, majority Katoliko. Inaamin raw niya yun. Mga pare, talagang nandyan lahat, mga pedophiles, mga nanggagasang pare, nasasangkot sa ano-anong mga anomalya, sa kasamaan. Pero okay lang daw yan kasi banal po daw yan kasi Diyos ang nagtatag banal. Di yatatag itinatag ng Diyos ganon. Mag-isip-isip po kayo mga kaibigan ko. Kayo pong mga kaibigan ko, kamag-anak kong mga Katoliko. Tama po ba yan? Tama po ba yan? Sige po. Paulit-ulit kong sasabihin, itanong nyo sa inyo, tama ba yan? Di lalo na po, mamaya lang kaunti makikita ninyo. Ang isa sa napakasama po na ginagawa ng mga pare. Ngayon pa, makikita nyo yan yung mga nangangalakal. Talagang walang tigil sila sa pagninegosyo. Itong Marco, Radyo Veritas, kaya ganyan yan kasi mayroon siyang ipinopromote. Ipinopromote. Kasi raw, maraming Katoliko hindi alam ang aral Katoliko. Ang totoo niyan, Mr. Marco Evangelista, ikaw mismo hindi mo alam talaga buong Katoliko. Nababasa na po yan doon sa Aklat Katoliko na ang Katoliko mananatiling mystery yan, hiwaga yan. Ang nakikita dyan ng mga obispo, pare, papa, lahat ng nakikita dyan ay hindi alam na hiwaga ang relihiyon na yan. Yun ang makikita mong sinasabi sa kasaysayan, Mr. Marco. Isip-isipin nyo, sasabihin mong banal yan, kahit na lahat na ng kasamaan ay nandyan, pero banal pa rin yan, kasi Diyos ang magtatag. Kung ang Diyos ang nagtatag yan, hindi ganon, Mr. Marco. Sa Biblia po, pagka gumagawa ka ng kasamaan, sa demonyo yan. Sa demonyo po yan. Yun lang kung pagsisinungaling, kay Satanas na yun Ano pong mabuting tinuturo ng Biblia? Kautusan ng Diyos. Ano po yung masama? Kasinungalingan. Lahat ng sinasabi mo, kasinungalingan Sa diablo po yan. Hindi lalo na yung sinasabi mo na mga paring ng rape, nasasangkot sa lahat ng mga Katolikong alos sa Muntinlupa, sa mga kulungan. Sa iyo nang gagaling po yan Isip-isipin nyo yan. Yan po ba'y matatanggap ninyong pangangatwiran na yan nitong tagapangtagol ng Katoliko, itong Marco Antonio? Katolikong mandaragit. Pwede rin itong Katolikong bangaw. Pwede rin itong Katolikong baluga o mangmang. Pwede po ito Kasi po ang Katoliko, 6 na klase yan. Ayon din rin mismo sa Katoliko. Doon sa isang aklat. 6 na klase raw ang Katoliko. Katolikong sirado. Yung sirado daw, ito tandaan ninyo, yung sirado, ay katulad raw ng baul yan na talagang nakakandado, na hindi pwedeng pasukin ng anumang hayop, daga o ipis, kahit langgam daw, hindi pwedeng pasukin yan. Yan ang Katolikong sirado. Mayroon namang Katolikong bukas. Yan mapagkuhan yan, talagang kahit yan po, bukas yan Meron namang Katolikong atsoy o kulero. Yan po, Meron ding Katolikong Katolikong mangmang o Katolikong bangaw. Ganyan po yan May kanya-kanyang kategorya po yan. Nadagdagan po yan sa halip na 6 lang yung Katoliko. Nadagdagan ngayon. Katolikong mandaragit. Kasi yung mandaragit si kapatid na Manalo, itinulad sa mandaragit. Sinasabi niya, si kapatid na Manalo, ang mandaraya at mandaragit, pinakita ko pong hindi si kapatid na Manalo. Kasi si kapatid na Manalo, mangangaral. At ang dadagitin niya, yung mga taong malayo sa katwiran. Yan, yung katulad niya, dinadagit yan. Ano yung pangdagit? Payo ng Diyos, aral po ng Diyos.
hindi po katulad ng sabi niya na buwetre daw. Na hindi na masagot eh. Hindi na makasagot nung sagot ko. Kung napanood po niyo yun, ah, malinaw po yung pagkakasagot ko na ang agila po ay maging ang Panginoong Diyos, itinutulad niya ang kanyang sarili sa agila. Hindi para parang buwetre na. Hindi. Yung pagkukup ng agila, yung pagmamahal ng agila sa kanyang mga sisiw. Ganyan po ang pag-aalaga ng Panginoong Diyos, gaya ng agila. Yung pagliligtas sa Israel, paglabas sa Ehipto, katulad ng agila rin. Yung patnubay ng Diyos sa Israel, ha? Nung sila'y nasa disyerto, tinulad ng Panginoong Diyos ang kanyang sarili sa agila na talagang linulukuban niya ng pakpak ng agila. Ganyan humagalaga ang agila sa kanyang mga sisiw. Yun po ang tinutularan. Ngayon, makikita mo naman kung sino yung masama na talagang sa programa lang parinig ng parinig. Nagtitinda, ha? Nagtitinda ng kung ano-anong mga nagpaparinig, ha? Kaya tinawag ko itong Katolikong mandaragit, ano? Hindi po si Kapatid Unalo. Kaya ganun po, naging 7 ang katawagan sa Katoliko. Katolikong bukas, Katolikong sirado, Katolikong bangaw, Katolikong atsoy o kuliro, Katolikong mangmang. Ayan po, ganyan, Katolikong duwag. Ganyan po yan. Kaya hindi ko po kayo kalaban ng mga, lalo na po kayo mga kamag-anak ko. Ano? At yan po ang mga dahilan bakit ako umalis sa Katoliko. Yan po mga pangangatwiran na yan ang maling-mali. At isa na nga po riyan sa ikakikilala, yung mga naghahanap buhay, ginagawang hanap buhay ang relihiyon.